Okay, so pre, ito yung part 2 ng ating talakayan kanina, ano? So hindi talaga maaring matapos ang isang usapin sa loob lang ng 10 minuto, kaya nangyayari, nagkakaroon tayo ng extension. So siyempre, meron magtatanong diyan, gaya ng usapin natin kanina. Paring Jun, ano naman yung mga dapat i-check kapag ganun nga, pagkatapos maghugas ng motor hindi na siya umandar, ano? So wala na siyang contact, puro na lang redondo, hindi tumutuloy yung makina. Or sabihin natin umandar man siya pero palyado na, wala nang puwersa, wala nang hatak. So sa pag-check naman ng ganong, ganyan nga, pagkatapos lang maghugas hindi na umandar, ano, o kaya palyado na siya, okay naman siya bago siya nagkarwas. So manual, step by step nating i-check, ano. So ganito, siyempre halimbawa tapos na tayo maghugas, ano, so excited ka na ngayon, papaandarin mo, papainitin mo yung makina. So unang-una, halimbawa dito, kapag sinusi mo, pag susi mo wala na, hindi na gumagana, halimbawa lang, no, halimbawa sinusi na natin, tapos yung hindi na, yung neutral niya hindi na gumana, wala nang starter, walang busina, signal light, wala na lahat. So wala na siyang contact. Unang-una, gaya nun, pagkatapos mo maghugas, wala nang response yung motor, punta ka muna dito, check muna natin yung fuse. Okay, so bakit check natin yung fuse? Kasi nga, gaya ng ganon, naghugas ka lang ng motor, minsan kasi gaya nga ng sabi ko, iwasan natin magbuga dito ng tubig, or dito dapat nakasarado lagi yan, nakasarado lagi para di pasukan ng tubig, kasi posibleng mapasukan ng tubig, mabasa yung mga wires, maging grounded siya, no? Pag na-grounded, madedetect ng fuse, puputok. Pag pumutok yung fuse, pag susi mo ron, wala na, hindi nagagana kasi putok yung fuse mo eh. Okay, one thing na yon. Mula ron, pag wala na response, punta ka rito, check mo muna alin man dyan sa dalawa, no? Check mo muna yung mga fuse kung pumutok, kasi makikita naman yan eh. Gaya nito, ito yung fuse natin, meron yun yung nasa gitna na yan, malabo eh. Yung nasa gitna na yan, kapag ka naputol, wala na tong silbi, kaya walang connection dun sa ignition. So papalitan nyo, may reserva naman to, at kung wala, dapat lang na meron. Lagi kayo magbabaon ng fuse, napaka importante po yan. Anumang oras na masiraan, maganda meron kayong fuse. Okay, so halimbawa naman, buo naman yung fuse, halimbawa ganun. Okay, buo naman yung fuse, pero walang response dito. Okay, so pag susi nyo, wala pa rin, okay naman yung fuse nya, buo. Punta ka dito, punta ka sa baba ng ignition mo. Ito yung ignition switch natin. Punta ka sa ilalim niyan, yung connection niyan, meron yung wire, naka-socket, no, yung socket. Baka naalog lang siya. Halimbawa, hindi naman siya naging grounded, o baka naalog lang, kasi siyempre kung natutukan niya ng tubig, may pressure yung tubig nyo, nadi-dislocate yon. So kapag ka na-dislocate, nawala yung connection niya, hindi magre-response, hindi gagana. Okay, so pangalawa, puntahan nyo na yon. Sunod, halimbawa okay na, gumagana na. Pag susi nyo, okay na, may gumana na. Problema, halimbawa lang, ayaw gumana dito. Halimbawa lang, ayaw gumana ng starter, kahit sa kick ayaw gumana. Halimbawa lang ganun. Or sabihin natin gumana man, halimbawa gumana siya, pero palyado, no? Halimbawa gumana, tapos pag binobomba mo yung hindi tumutuloy, yung hindi tumutuloy, so palyado na siya. So nangyayari kasi kapag palyado, posible po mangyari dyan, check nyo natin muna yung high tension wire. Okay, sa high tension wire, huhugutin nyo to. High tension wire, maaring na mapasukan yan, o kaya check nyo na rin spark plug, buksan nyo spark plug. Bakit ganun ang nangyari? So pag binuksan nyo spark plug, buksan nyo, no? So pag nabuksan nyo, tapos yung spark plug basang-basa, maghinala na kayo, napasukan ng tubig yan. So kasi
may mangyaring basa din siya, pero dapat amoy gasolina at saka konti lang. Pero kapag binuksan mo, basang-basa yung spark plug, minsan nga pag sinutot mong ganun, makakapa mo pa, mabasa talaga eh. So dapat kung basa man siya, moisture lang at saka gasolina. Kung hindi amoy gasolina, posibleng tubig yon. So ayun na, pangalawa, punta na kayo rito. Pangatlo, maghinala kayo dito sa karburador. Okay, sa karburador, posible nga napasukan ng tubig yon kasi nagugas tayo ng motor eh. So, paghugas nyo ng motor, halimbawa lang, napasukan siya. Halimbawa nga, napasukan dito. Kaya kanina, dinidiscuss ko, iiwasan nyo to na wag mabugahan, matutukan ng tubig. At ito, dapat nakasarado. Iiwasan nyo yan. So, halimbawa lang, napasukan dyan, or napasukan ng tubig, pumasok sa fuel cap, pumunta na ng karburador, posible yon. So, meron tayong drain. So, de-drain nyo lang. Halimbawa, nakakalas yung spark plug. So, dito na tayo sa karburador. Drain nyo to. Ito yung ating drain plug. Ito yung hose nyan. Pwede nyo sahurin. Nandito sa ilalim yung pinaka-sahuran. Yung hose nyan, ito. Ito yan. Pwede nyo sahurin, Siyempre, bago kayo mag-drain, sasarado nyo to. Sarado nyo muna. Yan yung off nyan, off position yan. Off yan, tapos magde-drain kayo ngayon. Pag drain nyo, pwede nyo sahurin dito. Sahod nyo sa baso o kaya yung mga clear na lalagyan. Sahod nyo hanggang maubos yung laman nito. Doon pa lang makikita nyo na kung yung gasolina nyo kontaminado ng tubig, kung napasukan man siya. Okay, so kapag ganon, makita nyo may tubig nga. Ayan, drain nyo lang, basta i-drain nyo lang siya. Pag matapos na, siyempre kung ubos na, balik nyo na to, sarado nyo ulit. Sarado nyo siya ulit, clockwise, at ito, i-on nyo ulit. On, off, ito reserve yan Basta i-on nyo lang siya, para pasukan na to. So, kapag napasukan na yan, halimbawa napasukan na yan, at may hinala pa rin kayo para sigurado, punta na kayo dito sa air cleaner. Meron tayo air cleaner. Gaya na kanina, dinidiscuss natin, So, iiwasan nyo tong mapasukan dito. Bugahan nyo dito. Iiwasan nyo kasi pwede pasukin yan. Okay? At, okay. So, halimbawa naman, may hinala kayo, napasukan yung air cleaner nyo. Kasi posible talaga yun Posible yun. Kaya nga sabi ko kanina, iiwasan nyo rin bugahan to. Lalo na kung may pressure. Halimbawa dito, mga moisture lang, mga droplets, moisture, posibleng higupin niya kasi humihigop to vacuum yan Vacuum yan, hihigop papuntang karburador at karburador papuntang combustion chamber. So, posible kapag natatapunan niya ng tubig, kahit onti lang, kung madami naman, magiging contaminated na yung gasolina nyo papuntang carb at papuntang combustion chamber. Kaya kung kanina halimbawa lang pagtanggal nyo ng spark plug basang-basa siya, although basa din naman talaga yon, pero gasolina. Pero kung sobra naman yung basa niya, tapos palagay nyo tubig, posible po yan dito nang galing or dito. So yan yung mga possible cause ng yung mga ilan nagtatanong bakit pagkatapos lang maghugas ng motor hindi na umandar yung makina, although umandar man, palyado na siya. So yan yung mga posibleng pwede nyong sundan at guide, yung tips na makakaambag sa inyo. At yun lang. Saka sa mga switches, yan, iwasan nyo rin yan kasi sensitive din to mga switches natin. Pag napapasukan ng tubig, nagkakaroon ng corrosion sa loob, maaring malfunction siya, hindi gumana, kaya maghihinala kayo, sira na. O isipin nyo, busted na, papalitan nyo, yung pala, nababasa lang pala. Kaya iwasan yung mababasa yan. Maging sa gauge natin, eto, meron pa dito. Sama na rin natin to. Itong socket wire na to, para nga po pala to dito sa tangke. Yung meron yung floater niya, sensor yon ng ating gas gauge. Okay, yung gas gauge kapag halimbawa din na gumana, pwede nyong puntahan sa fuse. Pag yung fuse naman okay naman siya, dito nyo tingnan kasi minsan ito kung nag-grounded, puputok yung fuse. Pero kung hindi naman grounded, minsan lang
nagkakaroon lang ng disconnection, ano. So minsan naglo-lose contact lang siya kaya hindi gumagana yon. So possible po yun, check nyo lang ho ito. Minsan marumi lang no, gawa na nga ng katagalan, haligaya ng ito akin, 2 taon na to. So iwasan nyo yung mga dumi-dumi, at saka maging dito yung mga alikabok, kasi pag maipon yung alikabok, yun nga, ganun din, hihigupin yan dito ng ating air duct. Ito air duct tawag dito, air duct. Tapos sa ilalim niyan yung air filter, at yung sa air filter na yun, nandito yung vacuum hose, intake manifold hose, papuntang karburador. Higupin niya yun. Tubig, alikabok, maaaring maapektuhan yung karburador natin. So, ayan. Halimbawa, nag-drain na kayo, pero ganun pa rin. May mga senaryo nangyayari. Gaya nung akin, na-experience ko nakaraan, wala siyang minor, pero pag nagbomba ka, gumagana. So, ang nangyari, nabarahan pala yung mga jettings naman ang naging problema. So kinalas pa rin niya. Kaya yun lang, iiwasan natin yung mga bagay na yun, ano. So yan yung mga kasagutan sa mga posibleng tanong doon sa ginawa nating unang videos. So ayun lang, sana may maiambag dito sa ito. Sabay na rin natin, nandito na rin lang, ano. So ito, kapag kagaya ng ganon, minsan naglo-lose contact lang naman dito sa mga connection niya. Gagalawin nyo lang kasi normal na yun. Minsan kapag tag-ulan or naghugas kayo ng motor, nababasa yan. Tsaka iwasan nyo rin ito, mapasukan ng tubig. Kasi sa halip na maganda yung tunog, iba na yung buga niya. Baka yung tunog niya na dapat pup pup, magiging kwan na, kwak kwak na lang. Para na kayo may dalang kasamang itik, di ba? Iwasan nyo mababasa. Okay, so ayun lang. At sana may naiyambag, ano. At part 2 nga pala ito, itatagal na lang natin to doon sa naunang video. Sa description ilalagay ko yan. At yun lang, ride safe and God bless.